Ayoko na sa kanya, ma'am. Si Cynthia ang kailangan ko para makaangat tayo sa buhay, hindi ang isang babaeng amoy usok ng fishball at pagod. Ang bawat salitang binitawan ni Eduardo ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na humihiwa sa kailaliman ng dibdib ni Marisol. Nakatayo siya sa labas ng pinto, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng rumagas ang ulan sa labas, kundi dahil sa katotohanang kasama niyang nalulunod sa gabing iyon. Ang kanyang 7 buwang sinapupunan ay tila bumigat lalo, tila nakikiramay sa pagguho ng kanyang mundo. Dahan-dahang napatingin si Marisol sa maliit na kahon na hawak niya. Sa loob niyon ay isang mamahaling kurbatang sutla, kulay asul na parang langit sa umaga. 3 buwan niyang pinag-ipunan ang bawat sentimo mula sa pagtutulak ng kariton ng fishball sa ilalim ng nakatirik na araw. Tiniis niya ang gutom, ang pagod, at ang pamamanas ng kanyang mga paa para lamang may maialay na espesyal na regalo sa kanilang 5 anibersaryo. Akala niya, ang sutlang iyon ang magiging simbolo ng kanilang matatag na pagsasama. Hindi niya alam, ito pala ay magiging saksi sa kanyang huling hininga bilang isang asawa. Tama ka, anak, sagot ni Doña Imelda. Ang boses nito ay puno ng lason at panunuya. Hindi nararapat ang isang tulad niya sa marangal nating tahanan. At ang batang iyan, sigurado ka bang sa'yo yan? Sa dumi ng pinanggalingan ng babaeng yan, baka kung kaninong binhilang ang ipinagmamalaki niya para perahan tayo. Isang hikbi ang pilit na kinalaban ni Marisol sa loob ng kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na parang may kung anong malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala na itong mailabas na dugo. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa higpit ng pagkakahawak sa regalo, habang ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay humahalo sa mainit na luhang, hindi na niya napigilan. Pinihit ni Marisol ang seradura. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Nag-angat ng tingin si Eduardo. Walang bakas ng gulat, walang bahid ng pagsisisi. Ang tanging nakita ni Marisol sa mga matang dati niyang sinasamba ay ang malalim na pandidiri. Tumingin si Eduardo sa basang-basang anyo ng kanyang asawa mula sa kanyang luray-luray na tsinelas hanggang sa nakausli niyang tiyan. Narito ka na pala, malamig na sabi ni Eduardo. Lumapit siya at kinuha ang kahon mula sa nanginginig na kamay ni Marisol. Sandaling umasa ang puso ni Marisol. Akala niya, kahit kaunti, ay maantig ang lalaki. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na dinurog ng buksan ni Eduardo ang kahon. Kinuha ang kurbatang sutla at sa harap mismo ng kanyang asawa ay ginamit niya itong pamunas sa makapal na putik na nakadikit sa kanyang sapatos. Ayan, may silbi na ang basurang binili mo. Kutyang sabi ni Eduardo bago binitawan ang maruming sutla sa sahig. Ngayon, lumayas ka na rito. Ayaw ni Cynthia na makakita ng dumi pagdating niya rito mamaya. At huwag mong gamitin ang batang iyan para bumalik dahil sa pamilyang ito, wala kang lugar. Wala kayong lugar. Hinawakan ni Eduardo ang braso ni Marisol, hindi bilang isang asawang nag-aalaga, kundi bilang isang gwardyang nagtatapon ng kalat. Kaladkad siyang dinala patungo sa pintuan habang si Doña Imelda ay nakatingin lamang. Isang mapanuring ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Sa isang malakas na pagtulak, bumagsak si Marisol sa semento sa labas ng bahay. Ang matigas na kalsada ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. Kasabay ng pagpukpok ng kulog ay ang malakas na pagbalandra ng pinto ng mansyon. Ang pintong dating itinuring niyang kanlungan, ngayon ay naging pader na naghihiwalay sa kanya sa kaisa-isang buhay na alam niya. Nakalubog sa putikan ang kurbatang sutla sa kanyang tabi, kasing dumi na ng kanyang dangal sa paningin ng mga taong pinag-alayan niya ng lahat. Ang ulan ay naging mas malupit. Tila gustong burahin ang kanyang bakas sa mundong iyon. Napahawak si Marisol sa kanyang tiyan.
Naramdaman ng marahas na sipa ng sanggol sa loob. Saan pupunta ang isang pusong itinapon na parang basahan sa gitna ng unos? Paano muling titibok ang isang buhay na ang tanging natitirang kayamanan ay ang pait ng pagkakatraidor? Habang ang paningin ni Marisol ay unti-unting nagdidilim sa gitna ng baha at luha, isang pares ng nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Marisol ay tila mga karayom na nagnanais tumagos sa kanyang balat. Ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ay saglit na nagbigay ng anino sa kanyang basang-basang anyo na nakasubsob sa putikan. Akala niya, iyon na ang katapusan. Akala niya, ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin ay ang sundo na magpapalaya sa kanya mula sa hapdi ng katraydoran ni Eduardo. Ngunit ang sasakyan ay huminto ilang metro mula sa kanya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nilunod ng malakas na dagundong ng kulog sa kalangitan. Isang anino ang mabilis na lumapit. Isang figura na hindi nagdadalawang isip na lumusong sa baha. Diyos ko, iha! Anong nangyari sa'yo? Ang boses ay gasgas, ngunit puno ng pag-aalala. Hindi ito ang boses ni Eduardo. Hindi ito ang malamig na tinig ni Doña Imelda. Ito ay si Aling Rosa, ang matandang tindera sa kanto na madalas bilhan ni Marisol ng uling para sa kanyang pagtitinda. Naramdaman ni Marisol ang mga kamay ni Aling Rosa na humahawak sa kanyang balikat. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang milagro sa gitna ng nagyayelong gabi. Sinubukan ni Marisol na magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang ungol ng sakit. Ang kanyang tiyan ay muling humapdi, isang babala na ang buhay sa loob niya ay nahihirapan na rin sa tindi ng stress at lamig. Huwag kang magsalita, iha. Nandito na ako. Tutulungan kita, muling sabi ni Aling Rosa. Sa tulong ng driver ng tricycle na sinasakyan ng matanda, dahan-dahang binuhat si Marisol. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Ang bawat pag-angat sa kanya mula sa putikan ay tila pagpunit sa kanyang natitirang lakas. Dinala si Marisol sa maliit at tagpitagping barong-barong ni Aling Rosa, ilang kalye lamang ang layo mula sa mansyong nagtapon sa kanya. Ang bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ay lumilikha ng isang mabilis at walang katapusang ritmo habang tinatamaan ng ulan. Ngunit sa loob, may init na hindi kailanman naramdaman ni Marisol sa tahanan ng mga pamilyang mapangapi. Inihiga siya sa isang lumang papag na may malinis na banig. Mabilis na kumuha si Aling Rosa ng mainit na tubig at tuyong damit. Habang dahan-dahang pinupunasan ng matanda ang balat ni Marisol, napatigil ito nang mahawi ang buhok sa likod ng balikat ng dalaga. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilya, ay kuminang ang isang kakaibang marka, isang balat na hugis, pakpak ng ibon. Nanginig ang mga kamay ni Aling Rosa. Ang markang ito, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala. Ngunit isinantabi muna niya ang pagtataka upang asikasuhin ang nanginginig na dalaga. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumalik ang malay ni Marisol. Ang amoy ng mainit na lugaw na may luya ay humahalimuyak sa loob ng maliit na silid. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang diwa ay ang pagbabalik ng alaala ng huling sandali niya kay Eduardo. Ang bawat halakhak ni Cynthia at ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga multo na sumasayaw sa kanyang isipan. Salamat po, Aling Rosa, mahinang sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Magpalakas ka, Marisol. Huwag mong isipin ang mga taong walang puso. Isipin mo ang anak mo, payo ni Aling Rosa habang maingat na pinapakain ang dalaga. Ngunit ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay muling nabasag nang marinig nila ang ingay mula sa labas. Kahit sa gitna ng ulan, ang malakas na tugtugan at tawanan
mula sa direksyon ng mansyon ni Eduardo ay umaabot hanggang sa kanilang kinaroroonan. Ang mga ilaw ng party ay tila nanunuya sa dilim. Kinuha ni Aling Rosa ang isang lumang dyaryo na ginamit niyang pantakip sa nababasang bahagi ng sahig. Habang inaayos niya ito, napansin ni Marisol ang isang larawan sa pahina ng lipunan. Ito ay ang anunsyo ng pagdating ni Cynthia bilang bagong reyna ng tahanang iyon, kasama ang balita tungkol sa malaking donasyon ng pamilya Eduardo para sa isang huwad na charity program. Ang puso ni Marisol, na akala niya ay patay na, ay biglang kumitid sa matinding pait. Doon, sa gitna ng kahirapan at amoy ng luma, ay isang panibagong emosyon ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito lungkot, hindi na lamang ito sakit. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat. Bulong ni Marisol habang nakatitig sa larawan ni Eduardo na nakangiti. Anong ibig mong sabihin, Iha? Tanong ni Aling Rosa. Hindi sumagot si Marisol. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang tiyan at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay tila wala ng balak tumigil. Sa kabilang dako, sa isang marangyang subdivision, ang makapangyarihang General Mateo ay nakatitig din sa ulan habang hawak ang isang lumang litrato ng isang sanggol na may markang pakpak sa balikat, isang anak na 20 taon na niyang hinahanap. Habang ang mansyon ay puno ng pagdiriwang, isang sikreto ang unti-unting nabubuo sa kadiliman, isang katotohanang yayanig sa bawat pader na itinayo ng kasinungalingan ni Doña Imelda. 20 taon. 20 taon na ang bawat pagtibok ng puso ni General Mateo ay may kasamang tanong na walang kasagutan. Sa kabila ng kanyang mga bituin sa balikat at ang kapangyarihang hawak niya sa buong bansa, ang kanyang tahanan ay nananatiling isang malawak at malamig na kuta ng pangungulila. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay puno ng mga dokumento. Ngunit ang kaisa-isang papel na nais niyang mahawakan ay ang katotohanan tungkol sa kanyang nawawalang anak. Kinabukasan, pagkatapos ng malupit na bagyo, ang hangin sa Maynila ay nananatiling mahalumigmig at mabigat. Sa isang maliit na butika sa kanto, nakatayo si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binibilang ang ilang barya na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa. Kailangan niya ng gamot para sa kanyang lagnat at para sa kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang bawat ubo niya ay tila isang babala na ang kanyang katawan ay bumibigay na sa tindi ng pagod. Kulang po ba? Mahinang tanong ni Marisol sa tindera. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas. Iha, kulang ng 10 piso. Pasensya na, bawal ang utang dito. Sagot ng tindera na may halong awa ngunit kailangang sumunod sa patakaran. Yumuko si Marisol, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan na may plakang pangheneral ang huminto sa tapat ng botika. Bumaba si General Mateo upang bumili ng kanyang sariling gamot sa high blood. Sa kanyang pagpasok, ang kanyang matalas na paningin ay agad na nakuha ng isang babaeng tila pasan ng buong daigdig sa kanyang mga balikat. Nang lumingon si Marisol upang lumabas, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa general. Ang mukha ni Marisol, ang mga mata nitong mapupungay, ngunit puno ng pait, ang hugis ng kanyang ilong, at ang paraan ng pagtikom ng kanyang mga labi ay isang eksaktong kopya ng yumaong asawa ng general na si Maria Clara. Isabel? Bulong ng general. Ang pangalan ng kanyang nawawalang anak ay kusang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi siya narinig ni Marisol. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang estante at ang kanyang manipis na balabal ay humulas pababa sa kanyang balikat. Doon, sa ilalim ng maputing ilaw ng butika, ay tumambad ang isang markang hindi kailanman malilimutan ni Mateo.
Isang balat na hugis pakpak ng ibon, eksakto sa pwesto kung saan ito naroon noong huli niyang nahawakan ang kanyang sanggol, bago ito nawala sa gitna ng kaguluhan ng digmaan sa probinsya. "Sandali! Iha! Sandali!" Sigaw ng general. Ang kanyang boses na dati ay nag-uutos sa libo-libong sundalo ay ngayon ay basag at puno ng pagsusumamo. Huminto si Marisol. Ang takot ay namayani sa kanyang puso. Akala niya ay isa itong tauhan ni Eduardo na pinapunta upang saktan pa siya lalo. "Sa sino po kayo? Wala po akong ginagawang masama," nanginginig niyang sabi. Lumapit ang general, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Huwag kang matakot. Ako si Mateo. Maaari ko bang malaman, sino ang iyong ina? At saan mo nakuha ang markang iyan?" Ang pag-uusap na yon ay nauwi sa isang mabilis ngunit maingat na pagsusuri. Sa loob ng isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng tapat na kaibigan ng general, ang isang lihim na DNA test ay isinagawa. Para kay Marisol, ang lahat ng ito ay tila isang panaginip. Isang magandang panaginip na kinatatakutan niyang magising dahil baka ang kapalit ay ang masakit na realidad ng putikan at ulan. Pagkalipas ng ilang oras na tila tumagal ng ilang siglo, lumabas ang doktor hawak ang isang puting sobre. Ang kamay ng general, ang kamay na humawak ng armas sa loob ng maraming dekada, ay nanginginig habang binubuksan ng papel. 99%. Positibo. Dahan-dahang tumingin ang general kay Marisol na nakaupo sa isang silya, mukhang maliit at mahina sa gitna ng malawak na silid. Ang galit sa kanyang puso para sa mga taong nagpahirap sa kanyang anak ay nagsimulang mag-alab. Ngunit mas matindi ang pagmamahal na ngayon ay muling nabuhay. Lumapit si General Mateo kay Marisol, walang salita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga. Isang aksyon na kailanman ay hindi niya ginawa sa harap ng sinumang makapangyarihang tao. "Anak, patawarin mo ako." Hikbi ng general habang hinahawakan ang mga kamay ni Marisol na puno ng kalyo mula sa pagtitinda. "Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa ng ganito katagal habang ako ay namumuhay sa karangyaan. Hindi ko nahahayaang may humipo kahit isang hibla ng iyong buhok. Magsisimula na ang paniningil sa lahat ng nangapi sa iyo." Napatulala si Marisol. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sa wakas, mayroon na siyang kakampi. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, si Eduardo ay masayang nagpapatayo ng isang bagong negosyo gamit ang lupang nakapangalan pa rin sa hindi niya kilalang biyenan. Isang bagyo ang namumuo at sa pagkakataong ito, hindi si Marisol ang malulunod. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyon sa pamamahay na ito. Ang mga basurang itinapon na ay hindi na dapat pang inaalala. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng kanilang mansyon, kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa kanilang kisame. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya. Suot ang isang mamahaling bestido na tila balat ng ahas sa kintab. Sa harap niya ay nakahanay ang ilang maliliit na negosyante mula sa kanilang bayan, mga taong umaasa sa kanyang pangako ng puhunan at tulong. Pero Doña Imelda, pag-aalangan ng isang matandang tindera, ang sabi po ni Marisol bago siya nawala ay, "Marisol, ang babaeng iyon ay isang magnanakaw." Putol ni Imelda, habang marahas na ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa, na lumikha ng isang matunog na pagtama sa porselana. "Tinanggap namin siya rito dahil sa awa, pinakain, pinadamit at itinuring na parang pamilya. Pero anong ginawa niya? Ninakawan niya ang sarili niyang asawa. Tumakas siya kasama ang kanyang kalaguyo at tinangay ang perang dapat ay para sa inyong lahat." Isang singhap ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Iyan ang lason na unti-unting itinatamin ni Imelda sa isipan ng lahat. Ginagawa niyang biktima ang kanyang sarili at ang kanyang anak.
na si Eduardo upang pagtakpan ang kanilang sariling kabulukan. Ang foundation na itinatag niya ay wala, kundi isang malaking bitag upang makahingi ng donasyon na diretso sa kanilang sariling bulsa. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Cynthia, suot ang isang sutlang robe na mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Pababa siya ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpapakita ng kapangyarihan sa tahanang yon. Mami, bakit mo ba pinapagod ang sarili mo sa mga taong ito? Sabi ni Cynthia nang makaalis na ang mga negosyante. Hayaan mo na ang mga yan. Ang mahalaga, nakuha na natin ang kailangan natin para sa kampanya ni Eduardo. Ngumiti si Imelda, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kailangan nating panatilihin ang ating imahe, Cynthia. Sa bansang ito, ang taong mukhang banal ang siyang pinaniniwalaan. Ang utang na loob ay isang malakas na sandata. Ipinaalala ko lang sa kanila kung gaano kami kabuti at kung gaano kasama si Marisol. Lumapit si Cynthia at tiningnan ang mga sobre ng pera sa ibabaw ng mesa. Speaking of Marisol, sigurado ka bang hindi na siya babalik? Paano kung mahanap siya ni Eduardo? Alam mo namang mahina ang loob ng anak mo pagdating sa babaeng yon. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Imelda habang hinahaplos ang isang mamahaling singsing. Pinalayas ko siya sa gitna ng baha. Sa kalagayan niya, baka kung saan na siya pinulot ng kamatayan. At kung buhay man siya, sinisiguro ko sa'yo, wala siyang mukhang maihaharap sa mundong ito. Pagkatapos ng mga kwentong ipinagkakalat ko, kumuha si Imelda ng isang lumang litrato ni Marisol mula sa ilalim ng isang libro. Titig na titig siya sa mukha ng dalaga na puno pa ng inosente at pag-ibig. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang lighter at sinilaban ang gilid ng larawan. Pinanood nila Cynthia ang unti-unting paglamon ng apoy sa mukha ni Marisol hanggang sa maging abo na lamang ito at mahulog sa sahig. Ayan ang nararapat sa kanya, bulong ni Imelda. Ang maging abo at makalimutan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghalakhak, isang malakas na katok sa kanilang pintuan ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay mabilis, matigas, at tila may dalang babala. Pagbukas ng katulong sa pinto, isang lalaking nakauniporme ng sundalo ang nakatayo roon. May hawak itong isang itim na sobre na may selyo ng hukbong sandatahan. Para kay Ginoong Eduardo at Doña Imelda, sabi ng sundalo sa isang boses na walang emosyon. Nang buksan ni Imelda ang sobre, hindi pera ang laman nito at hindi rin sulat ng pasasalamat. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng kurbatang sutla. Marumi, may mansa ng putik, ngunit malinaw pa ring makikita ang kulay asul nito. At sa likod niyon ay may nakasulat na mga salitang nagpalamig sa dugo ng matanda. Ang katarungan ay hindi natutulog sa putikan. Nabitawan ni Imelda ang sobre. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pagbibilang ng pera ay ngayon ay hindi mapigilan ang panginginig. Sino ang nagpadala nito? At paano nakuha ng kung sino man ang kurbatang personal niyang nakitang itinapon ni Eduardo sa kalsada? Mami, anong nangyayari? Tanong ni Cynthia. Ang takot ay nagsisimula na ring gumuhap sa kanyang mukha. Sa labas ng mansyon, sa kabilang bahagi ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis. Sa loob niyon, si Marisol ay nakatingin sa bintana. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kahinaan. Ang bagyo ay tapos na. Ngunit ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang para sa mga taong nag-akalang ang dangal ay nabibili ng ginto. Hindi na ako ang babaeng tinalikuran ninyo sa gitna ng baha. Patay na ang Marisol na nagmakaawa para sa inyong pag-ibig. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Marisol ng malakas, kundi nanahan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mahaba at kulot niyang buhok
na dati ay laging nakatali dahil sa pawis ng pagtatrabaho ay wala na. Sa halip, isang maikli, makinis at eleganteng gupit ang nagbigay diin sa kanyang matalas na panga at sa mga matang dati ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay tila dalawang nagniningning na uling ng determinasyon. Lumipas ang mga buwan sa loob ng malawak na hasyenda ni General Mateo. Sa bawat araw na lumilipas, ang bawat galaw ni Marisol mula sa paraan ng kanyang pag-upo, paghawak ng kubyertos hanggang sa tono ng kanyang pagsasalita ay maingat na hinubog ng pinakamahuhusay na guro. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nagmula sa mga panlabas na aral. Nagmula ito sa bawat gabi na nagigising siya, nanginginig dahil sa alaala ng ulan at sa bawat sipa ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan na nagpapaalala sa kanya na meron siyang dapat ipaglaban. Isang madaling araw, sa gitna ng malakas na pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana, ay isinilang ang isang batang babae. Ang kanyang unang iyak ay hindi lamang isang tunog ng bagong buhay. Ito ay isang matinis na tinig na pumunit sa katahimikan ng kanyang mapait na nakaraan. Pinangalanan niya itong Hope, isang paalala na sa gitna ng kawalan ay may pag-asang sumisibol. Habang karga ang kanyang anak, naramdaman ni Marisol ang init ng maliit na katawan nito. Ang bawat haplos niya sa buhok ng sanggol ay may kalakip na pangako. Anak, hinding-hindi ka makakaranas ng putik. Hinding-hindi ka yuyurakan ng sinuman. Ang apelyidong dala mo ay hindi na magiging pabigat, kundi isang korona. Ngunit sa likod ng kagalakan ng pagiging ina, ang apoy ng katarungan ay hindi namamatay. Sa tulong ng kanyang ama, nagsimulang pag-aralan ni Marisol ang bawat galaw ng negosyo ni Eduardo. Nalaman niyang ang bawat marangyang piging at ang bawat kampanya nito ay itinatayo sa ibabaw ng mga utang at panlilinlang. Ang kumpanya ni Eduardo ay tila isang bahay na yari sa baraha at kailangan lamang ng isang tamang ihip ng hangin upang ito ay gumuho. Isabel, tawag ni General Mateo habang pumapasok sa silid. Iyon na ang pangalang ginagamit niya ngayon, Isabel Mateo. Ang Marisol ay ibinaon na niya sa putikan ng gabing iyon sa harap ng mansyon. Handa na ang lahat. Ang kumpanyang humahawak sa mga pautang ni Eduardo ay nasa ilalim na ng iyong kontrol. Sa isang lagda mo lang, maaari na nating simulan ang pagbawi sa lahat. Kinuha ni Isabel ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa kariton ng fishball na itinutulak niya noon. Ngunit ang bigat na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya nais ang simpleng paghihiganti. Nais niyang makita ang bawat sentimo na kinuha sa kanya ay maibalik. At ang bawat salitang paninira ay kainin ng mga taong nagbitiw nito. Sa bawat gabi na pinapatulog niya si Hope, binubuksan niya ang kanyang laptop upang masdan ang mga lihim na kuha ng kamera sa dati niyang tahanan. Nakikita niya si Cynthia na nagrereklamo sa kawalan ng pera at si Doña Imelda na tila lalong tumatanda dahil sa takot sa mga misteryosong mensaheng natatanggap nito. Ang kanilang pagdurusa ay nagsisimula pa lamang. Para kay Isabel, ang bawat hakbang ay dapat maingat. Parang isang laro ng chess kung saan ang kalaban ay hindi alam na sila ay nabaon na sa bitag. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring naghilom na sa labas, ngunit sa loob, ito ay nagsisilbing gasolina na nagpapanatili sa apoy ng kanyang plano. Mommy, Isabel, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Ang ulan na minsan ay naglunod sa akin ay siya ring ulan na lilinis sa inyong lahat mula sa mundong ito. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinapon sa kalsada ay ang siya ring babalik bilang may-ari ng kanilang kinabukasan. Ang kabanata ng pagdurusa ay tapos na. Ngayon, ang kabanata ng paniningil ay formal nang nagbubukas. Ang pera ay parang buhangin sa kamay ng mga taong walang pagpapahalaga sa pawis ng iba. Mabilis itong nauubos at bago mo malayan,
Wala na ang pundasyong kinatatayuan mo. Ito ang malamig na kaisipang bumabalot sa isipan ni Isabel habang nakatingin siya sa digital screen sa kanyang harapan. Sa loob ng opisina ni Eduardo, na dati ay simbolo ng kanyang pagmamalaki, ay makikita ang tumpok-tumpok na mga bayarin at demand letters. Ang kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ni Marisol noon ay unti-unti nang nilalamon ng utang dahil sa walang habas na paggastos ni Cynthia sa mga mamahaling bag at alahas na ayon sa kanya ay kailangan para sa imahe ng isang magiging asawa ng politiko. Eduardo, kailangan nating gawin ito. Ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo mabangkarote. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng desperasyon habang itinatulak niya ang isang makapal na dokumento sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pag-aalipusta kay Marisol, ngayon ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat ng karangyaang tinatamasa nila. Pero Mami, hindi ko kilala kung sino ang may-ari ng M Holdings na ito, sagot ni Eduardo. Ang kanyang muka ay halatang puyat at puno ng stress. Masyadong mabilis ang alok nila. At ang collateral, ang bahay natin at ang lupang kinatatayuan nito? Paano kung magkamali tayo? Pumasok si Cynthia sa silid. Bit-bit ang isang bagong billing designer, bag na tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Honey, don't be so dramatic. Isang pirma lang yan at babalik na tayo sa dati. Mas gusto mo bang makita akong naglalakad sa kalsada na parang pulubi? O gusto mong mapahiya sa harap ng mga kasamahan mo sa partido? Sa kabilang dako, sa loob ng isang tahimik at amoy lavender na silid sa hasyenda ng general, si Isabel ay dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen kung saan kitang-kita ang pag-aaway at ang pagkalitot ng pamilyang sumira sa kanya. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang golden moment ng kanyang gabi. Pinapanood niya ang lalaking dati niyang pinagsilbihan na ngayon ay tila isang asong nawawala. Humihingi ng tulong sa mga taong siya rin ang nagbabaon sa kanya. Sige na, Eduardo, pirmahan mo na. Para ito sa kinabukasan natin. Muling pagpilit ni Imelda. Sa kanyang isipan, ang mahalaga lang ay ang pera. Hindi ang maliliit na letra sa kontrata na nagsasabing sa oras na pumalya sila sa isang bayad, ang lahat ng pag-aari nila ay mapupunta sa kamay ng M Holdings. Dahan-dahang kinuha ni Eduardo ang panulat. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang mabagal na paghila sa gatilyo ng sarili nilang katapusan. Sa huling pagkakataon, nag-atubili siya, ngunit nang makita ang mapanuring tingin ni Cynthia at ang pagmamadali ng kanyang ina, idiniin niya ang pluma sa papel. Tapos na. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa opisina ni Eduardo. Ang driver ng kumpanya na nagsisilbing intermediary ng M Holdings ang tumatawag upang kumpirmahin ang transaksyon. Hello? Sino ito? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila may halong kaba na hindi niya maipaliwanag. Mula sa kabilang linya, isang boses ang sumagot. Isang boses na maingat na binago ng teknolohiya, ngunit may taglay na pamilyar na himig. Isang himig na tila nagmula sa isang malalim at madilim na alaala ng isang gabing puno ng ulan at putik. Ang pera ay nasa account mo na, Ginoong Eduardo. Siguraduhin mo lang na pangangalagaan mo ang mga bagay na hindi naman talaga sayo bago pa ito bawiin ng tunay na may-ari. Nabitawan ni Eduardo ang telepono. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagtataka at takot. Mami, ang boses na yon. Bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Parang narinig ko na yon noon. Parang kay Marisol. Tumawa ng malakas si Doña Imelda, isang halakhak na puno ng kaba, ngunit pilit na itinatago. Nababaliw ka na ba, Eduardo? Ang babaeng iyon,
ay matagal na nating itinapon sa putikan. Baka kung saan na yon nabulok kasama ang kanyang anak. Huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon, nakakasira ng swerte. Ngunit habang nagsasaya ang pamilya Eduardo sa pag-aakalang ligtas na sila, si Isabel ay dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang humahawak ng lahat ng alas 7. Ang tiyan ay isang templo ng buhay, ngunit para sa iba, ito ay isa lamang hadlang sa kanilang pansariling ganda. Isang malamig na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Isabel habang pinapanood niya ang monitor sa loob ng kanyang madilim na silid. Ang bawat kuha ng kamera mula sa mansyon ni Eduardo ay tila isang bintana sa impyernong dati niyang tinitirhan. Nakikita niya si Cynthia na nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Hinahaplos ang kanyang patag na tiyan habang suot ang isang mamahaling pantulog na yari sa manipis na telang sutla. Sa kabilang dako ng silid ni Cynthia, isang mamahaling kuna ang nakatabi sa sulok. Isang kunang puno ng alikabok at mga balot ng regalo na hindi man lang nabuksan. Iyon ang dapat na magiging higaan ng sanggol na ipinagmalaki ni Eduardo sa buong mundo. Ang sanggol na naging dahilan upang itapon si Marisol sa gitna ng bao. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa maliit na higaan ni Hope. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang daliri ay dumaan sa bawat kurba ng mukha ng sanggol na tila ba tinitiyak na totoo ito. Anak, ang bawat tibok ng puso mo ay ang aking lakas. Bulong niya. Ang kaibahan ng pagmamahal niya kay Hope at ang kawalan ng puso ni Cynthia ay tila isang malalim na bangin na hindi kailanman matatawid. Bumalik ang kanyang atensyon sa monitor nang pumasok si Doña Imelda sa silid ni Cynthia. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala at galit. Marahas na isinara ni Imelda ang pinto na lumikha ng isang matunog na pagbagsak na narinig hanggang sa audio ng surveillance ni Isabel. "Cynthia! Ano itong naririnig ko mula sa doktor mo?" Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Sabi mo ay nakunan ka dahil iba stress na idinulot ng via malas ni Marisol bago siya lumayas. Sabi mo ay namatay ang apo ko dahil sa gulo sa pamilyang ito." Tumalikod si Cynthia mula sa salamin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puro yamot. "Mommy, stop it. You're being too loud. Hindi ako nakunan. Ako ang nagtanggal sa kanya. Ayokong masira ang katawan ko para sa isang batang hindi ko naman talaga ginusto." Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Maging si Isabel ay napatigil sa paghinga. Ang tindi ng kawalang hiyaan ni Cynthia ay tila isang laso na bumabalot sa bawat sulok ng monitor. "Anong sinabi mo?" Halos pabulong na ang boses ni Imelda, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Pinatay mo ang tagapagmana ng pamilyang ito dahil lamang sa takot kang tumaba." "At bakit hindi?" Kutyang sagot ni Cynthia. "I have a career to maintain. At isa pa, si Eduardo ay masyadong nakadepende sa'yo. Ayokong magkaroon ng anak sa isang lalaking walang sariling paninindigan. Ginamit ko lang ang rason na stress para kampihan ako ni Eduardo laban sa ex-wife niyang mukhang basahan." Doon na nawalan ng kontrol si Doña Imelda. Sa isang mabilis na pag-angat ng kanyang kamay, lumapat ang kanyang palad sa pisngi ni Cynthia. Ang tunog ng balat sa balat ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na silid. Ang mukha ni Cynthia ay tumagilid at ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. "Huwag mo akong mabubuhatang kamay, matanda!" Bulyaw ni Cynthia habang hinahawakan ng kanyang namumulang pisngi. "Akala mo ba ay napakabuti mong tao? Alam ko ang lahat, Imelda. Alam ko na ang perang pambili mo ng mga alahas mo ay galing sa mga donasyon na ninakaw mo mula sa charity fund. Kapag ako ay ibinulgar mo kay Eduardo, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng susunod mong kaarawan." Napaurong si Imelda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang dalawang dyablo sa loob ng mansyon
ay nagsisimula ng kainin ang isa't isa. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinatay ni Isabel ang monitor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkasuklam. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang iniisip. Ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay ay mas madumi pa sa putikan ng Maynila. Ang bawat kasinungalingan ninyo ay magsisilbing mga pako sa inyong sariling kabaong. Bulong ni Isabel sa kadiliman. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap. Tila ayaw masaksihan ang kabulukan ng mundo sa ibaba. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ngayon, mayroon na siyang higit pa sa pera at kapangyarihan. Mayroon na siyang alas na tuluyang dudurog sa relasyon ni Eduardo, Cynthia at Imelda. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang plano, may isang mapanganib na ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Kung nagawa ni Cynthia na ipahamak ang sarili niyang anak, alang-alang sa kagandahan at kapangyarihan, ano pa kaya ang kaya niyang gawin kapag nalaman niyang buhay si Marisol at higit pang makapangyarihan kaysa sa kanya? Ang takot ay isang aninong hindi mo matatatakasan kahit gaano mo pakintabi ng bawat sulok ng iyong marangyang mansyon. Nagising si Eduardo na hapong-hapo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Sa kanyang panaginip, ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging boses ni Marisol, bumubulong ng kanyang pangalan sa gitna ng kadiliman. Naamoy pa rin niya ang lansa ng isda at ang amoy ng basang lupa. Isang amoy na tila nananatili sa kanyang ilong kahit anong bango ng kanyang mamahaling pabango. Bumangon siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang pagdaan sa sala, napatigil ang kanyang puso. Sa ibabaw ng kanilang mamahaling coffee table, may nakapatong na isang itim na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala, wala ring anumang dekorasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang binubuksan ng takip. Sa loob niyon ay nakalagay ang isang kurbatang sutla. Ang kurbatang ginamit niya bilang pamunas ng putik sa kanyang sapatos noong gabing itinapon niya si Marisol. Ang sutla ay wala na sa dating kintab nito. Ito ay gusot-gusot, tuyo, at may mga bahid pa rin ng itim na dumi na tila naging permanenteng mantsana. "Mami! Cynthia!" Ang sigaw ni Eduardo ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mabilis na bumaba si Doña Imelda. Suot ang kanyang sutlang balabal, habang si Cynthia ay nakasunod na may bakas ng yamot sa mukha. Ngunit nang makita nila ang nilalaman ng kahon, ang yamot ay napalitan ng isang malamig na kilabot. "Sino ang naglagay niyan dyan?" Garalgal ang boses ni Imelda. "Pinatapon ko na ang basurang iyan. Bakit ito bumalik?" "Hindi ko alam, Mami. Kanina lang ay wala iyan dito." Halos maiyak na si Eduardo sa takot. Para sa kanya, ang kurbatang yun ay hindi lamang tela. Ito ay isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng kanyang karuwagan. Dahil sa matinding takot at paniniwala sa pamahiin, nagpasya si Doña Imelda na tumawag ng isang kilalang espiritista sa kanilang bayan kinabukasan. Naniniwala siya na ang multo ni Marisol ay nagpaparamdam upang sirain ang kanilang swerte. Ang sala ay napuno ng amoy ng nasusunog na insenso. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaikot sa bawat haligi ng bahay habang ang matandang espiritista ay nagwiwisik ng asin sa bawat pintuan. "Mayroong isang espiritong hindi mapayapa," sabi ng matanda sa isang malalim na boses habang nakapikit ang mga mata. "Isang kaluluwang inapi na naghahanap ng katarungan. Hanggat hindi kayo humihingi ng tawad, hindi kayo lulubayan ng aninong ito." "Tawad? Kanino?" "Sa babaeng yon. Patay na siya." Sigaw ni Cynthia, bagaman ang kanyang boses ay tila may halong panginginig. "Mami, huwag kang maniwala sa mga kalokohang ito.
Isang prank lang ito ng mga kaaway ni Eduardo sa politika. Ngunit sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang balita ang mas lalong nagpayanig sa kanilang tahanan. Sa labas ng kanilang subdivision, sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang kariton ni Marisol, isang convoy ng mga itim na sasakyang pangmilitar ang huminto. Bumaba ang isang lalaking may mataas na ranggo at maraming bituin sa balikat, si General Mateo. Ang mga tao sa lumang komunidad, ang mga marites na dating pinapaniwala ni Imelda sa kanyang mga kwento ay nagtipon-tipon. Nakita nila ang general na lumapit kay Aling Rosa at nakipagkamay rito. Nag-usap sila ng matagal at bago umalis, ang general ay lumingon sa direksyon ng mansyon ni Eduardo na may isang tinging tila kayang tumunaw ng pader. Sino ang general na yon? At bakit niya hinahanap ang isang babaeng nagngangalang Marisol? Ang tanong na mabilis na kumalat sa buong lugar. Ang mga bulong-bulungan ay parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Sinasabi ng iba na si Marisol ay hindi naman talaga mahirap, kundi isang prinsesang nawawala. Ang iba naman ay nagsasabing ang general ay katarungang dumarating. Mula sa kanyang monitor, pinagmamasdan ni Isabel ang bawat reaksyon ng kanyang mga kaaway. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Eduardo, ang desperasyon ni Imelda at ang pagkairita ni Cynthia. Isang tahimik na luha ang dumaan sa pisngi ni Isabel habang hawak ang kanyang anak. Natatakot sila, Hope. Bulong niya sa sanggol. Natatakot sila sa isang anino. Paano pa kaya kapag nakita na nila ang katotohanan? Isang misteryosong tawag ang natanggap ni Eduardo sa kanyang cellphone bago matapos ang araw. Isang numero na walang pangalan. Pagkasagot niya, wala siyang narinig kundi ang tunog ng ulan. Ang mabilis na pagpatak ng tubig sa semento na unti-unting lumalakas hanggang sa maging isang nakabibinging dagundong. Nabitawan ni Eduardo ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang isang anino sa labas ng kanilang bintana. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng dilim. Suot ang isang puting damit na tila kislap ng kidlat sa gitna ng gabi. Ngunit nang kurap niya ang kanyang mga mata, wala na roon ang anino. Ang tanging natira ay ang malamig na hangin na tumatagos sa bintanang hindi pala niya naisara. Bakit ngayon ko lang naintindihan ang tunay na halaga ng nawala sa akin? Ang bulong na yon ni Eduardo ay tila isang tuyot na dahon na nalaglag sa gitna ng kanyang napakagulong opisina. Nakaupo siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na papeles at mga walang lamang bote ng alak. Sa kanyang kandungan ay nakabuklat ang isang lumang kwaderno, isang diary na natagpuan niya sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa kusina. Ito ang kwaderno ni Marisol. Ang mga pahina ay bahagyang nanilaw na sa panahon, ngunit ang bawat salitang nakasulat ay tila sariwang sugat na bumubukas sa konsensya ni Eduardo. Oktubre 12, masakit ang aking mga paa sa buong araw na paglalakad, pero ayos lang. Nakaipon na ako ng sapat para sa bagong sapatos ni Eduardo. Kailangan niyang magmukhang kagalang-galang sa kanyang interview bukas. Hindi ko na muna bibili ng gamot sa ubo ko. Mas mahalaga ang pangarap niya. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang binabasa ang bawat entry. Sa bawat pahina, ang tanging nababasa niya ay ang sakripisyo ng isang babaeng wala nang itinira para sa kanyang sarili. Marisol, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ay siya palang pundasyon ng bawat tagumpay na tinatamasa niya noon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Cynthia mula sa itaas. Nagrereklamo ito dahil hindi raw maayos ang pagkakaplansa ng kanyang designer dress. Walang pag-aalaga, walang pagmamahal, tanging pangangailangan lamang ang naririnig ni Eduardo sa kasalukuyan niyang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa hapagkainan. Doon ay nakita niya ang isang platong malamig na pagkain na iniwan ng katulong. Walang lasa, walang init. Bigla niyang naalala ang mga gabi noong narito pa si Marisol.
Kahit gaano sila kabaon sa utang, palaging may mainit na sabaw na naghihintay sa kanya. At ang bawat subo ay tila may kasamang haplos ng pag-ibig. Eduardo! Ano pang ginagawa mo dyan? Bulyaw ni Doña Imelda habang pababa ng hagdan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip sa basurang yon. Kailangan nating ayusin ang listahan ng mga bisita para sa fundraising dinner. Iyan ang magpapanalo sa'yo, hindi ang pag-iyak sa isang lumang kwaderno. Ma'am, please! Hindi mo ba nararamdaman? Ang boses ni Eduardo ay puno ng pagod at pagsisisi. Simula nang mawala si Marisol, tila nawala rin ang swerte sa bahay na ito. Look at us. Nag-aaway tayo sa pera. Natatakot tayo sa sarili nating anino. Marahas na inagaw ni Imelda ang kwaderno mula sa kamay ni Eduardo at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan. Huwag kang maging mahina. Ang lalaking magiging mambabatas ay hindi dapat lumingon sa isang babaeng walang silbi. Marisol is gone. She's nothing but a bad memory. Pinanood ni Eduardo ang pagbagsak ng kwaderno sa basurahan. Gusto niyang abutin ito, ngunit ang takot niya sa kanyang ina ay mas matimbang pa rin kaysa sa kanyang konsensya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay, umaasang ang malamig na hangin sa labas ay makakapawi sa hapdi ng kanyang dibdib. Mula sa kanyang monitor, pinagmamasdan ni Isabel ang bawat patak ng luha ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay nanatiling parang estatwa. Walang awa, walang galit, tanging isang malalim na katahimikan. Huli na ang lahat, Eduardo. Bulong niya sa hangin ng kanyang air-conditioned na silid. Ang pagsisisi ay hindi nakakapagbayad ng utang sa isang pusong dinurog mo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya Eduardo, sa gitna ng mabigat na katahimikan, isang dyaryo ang inilapag ng katulong sa mesa. Headline sa unang pahina. Ang pagbabalik ng nawawalang anak ng general. Doon ay may isang larawan, isang babaeng nakatalikod. Suot ang isang eleganteng asul na trahe de Buda habang nakatayo sa tabi ni General Mateo. Kahit hindi kita ang mukha, ang bawat kurba ng kanyang katawan ay tila pamilyar kay Eduardo. Ngunit ang kumuha ng kanyang buong atensyon ay ang bahagi ng balikat ng babae na nakalantad. Isang maliit na marka, ang malinaw na makikita sa kislap ng kamera. Isang balat na hugis, pakpak ng ibon. Nabitawan ni Eduardo ang kanyang tinidor, na lumikha ng isang matunog na pagtama sa porselanang plato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Mami! Garalgal ang boses ni Eduardo habang itinuturo ang dyaryo. Tignan mo ito. Ang markang ito. Ito ang markang nakita ko kay Marisol noong gabi ng aming kasal. Ang mukha ni Doña Imelda ay nawalan ng kulay. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Tila isang bagyong paparating na wala nang makakapigil. Sankets. Ang karangalang itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tila isang palasyong yari sa baraha. Isang ihip lang ng hangin ng katotohanan, ang lahat ay guguho sa putikan. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ni Eduardo habang naghahanda sila para sa pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay, ang fundraising dinner para sa kanyang kandidatura bilang mambabatas. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga puting rosas na tila sariwa pa sa hamog hanggang sa mga gintong kubyertos, ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa likod ng kintab ng mga kristal, ang bawat hininga ni na Doña Imelda at Eduardo ay puno ng kaba at desperasyon. Mami, sigurado ka bang sapat na ang perang nakuha natin mula sa M Holdings? Tanong ni Eduardo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa bigat ng lihim na dala ng markang nakita niya sa dyaryo. Paano kung totoo ang hinala ko? Paano kung si Marisol nga ang anak ng general? Marahas na iniharap ni Imelda ang kanyang anak.
Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit hindi nito maitago ang mga kulubot ng takot sa kanyang mga mata. Tumahimik ka, Eduardo. Kahit siya pa ang reyna ng buong mundo, wala siyang ebidensya laban sa atin. Ang mahalaga ay ang gabing ito. Kapag nakuha natin ang suporta ng mga negosyante, mababayaran natin ang lahat ng utang natin at wala nang makakagalaw sa atin. Sa kabilang silid, abala si Cynthia sa paglalagay ng kanyang mga alahas. Ngunit hindi ang kanyang isusuot para sa gabi ang kanyang inaatupag. Maingat niyang inilalagay ang mga mamahaling brilyante at gintong relo sa loob ng isang lihim na compartment ng kanyang maleta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pasulyap-sulyap sa pinto. Alam niya ang totoo. Alam niyang bangkarote na ang pamilya Eduardo at ang tanging paraan para sa kanya ay ang tumakas bago pa bumagsak ang lahat. Hindi ako magpapalunod kasama ninyo, bulong ni Cynthia sa kanyang sarili. Ginamit ko si Eduardo para sa pera at ngayong wala na yon, oras na para humanap ng bagong masisilungan. Samantala, sa isang itim na sasakyan na nakaparada ilang metro ang layo mula sa mansyon, nakaupo si Isabel. Nakatingin siya sa bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ngunit naging impyerno pala. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad. Hinawakan niya ang malamig na pader ng gate, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga ukit ng bakal na siya mismo ang naglinis noon sa ilalim ng matirik na araw. Hindi ito pagbisita ng pangungulila. Ito ay pagbisita ng isang may-ari na tinitignan ang kanyang nasasakupan. Hawak ni Isabel ang dokumentong nagsasabing ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay pagmamay-ari na ng kanyang ama at ang bahay ay nakasangla na sa kanyang kumpanya. Sila Eduardo ay naninirahan na lamang sa isang hiram na oras. Dito nagsimula ang aking pagluha. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na himig sa hangin. At dito rin magtatapos ang inyong pagmamataas. Pumasok muli si Isabel sa sasakyan nang makita niya ang pagdating ng mga unang bisita. Ang bawat marangyang sasakyan na pumapasok ay tila isang pako sa kabaong ng pamilya Eduardo. Sa loob ng kanyang bag, naroon ang isang flash drive na naglalaman ng bawat kabulukan ni Cynthia at ang bawat pagnanakaw ni Imelda mula sa charity fund. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang sulyapan ni Isabel ang kanyang anak na si Hope, na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang yaya sa loob ng sasakyan. Hinaplos ni Isabel ang bintana. Tila ba ipinaparating ang kanyang proteksyon sa sanggol. Anak, pagkatapos ng gabing ito, wala nang magtatangkang tawagin kang dumi. Ang katarungan ay hindi na lamang isang salita. Ito ay ating magiging realidad. Bago lumakad palayo ang sasakyan, isang huling tingin ang ibinigay ni Isabel sa mansyon. Nakita niya si Cynthia sa bintana ng itaas na silid. Mabilis na isinasara ang kanyang maleta. Ang pagkakanulo ay nagsisimula na sa loob mismo ng kanilang kuta. Ang gabi ay tila bumibigat. Ang ulap sa langit ay unti-unting nagtitipon. Tila naghahanda para sa isang unos na mas malakas pa sa bagyong nagtapon kay Marisol noon. Ang bawat tawa at tunog ng baso sa loob ng mansyon ay tila mga huling tibok ng isang pusong malapit nang tumigil. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dangal at sa pangalang iniingatan natin sa harap ng lipunan. Ang boses ni Doña Imelda ay umaling-awngaw sa buong ballroom ng mansyon. Puno ng kapalaluan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang mga bisita, na binubuo ng mga makapangyarihang tao sa politika at negosyo, ay nagpalakpakan. Sa tabi niya, si Eduardo ay nakangiti ng pilit. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pintuan. Tila may hinihintay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang tawanan at ang tunog ng mga kubyertos ay biglang naputol ng ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng marahan ngunit may awtoridad. Ang lahat ng mata ay lumingon
sa direksyon ng pasukan. Doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, ay nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip o sa isang bangungot na pilit nilang ibinaon sa limot. Suot ang isang eleganteng trahe de boda na kulay hating gabi. Ang bawat kislap ng mga kristal sa kanyang damit ay tila mga bituin sa gitna ng unos. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana. Ang kanyang tindig ay kasing matatag ng isang reyna. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang lalaking kilala ng bawat tao sa silid na iyon. Si General Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng proteksyon. Nabitawan ni Eduardo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula na ng katapusan. Ang bawat piraso ng basag na bubog ay kumalat sa kanyang paanan, gaya ng kanyang pagkatao na nagsisimula ng mawasak. Mamarisol, ang bulong ni Eduardo, ay sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Isabel, ang pagtatama ni General Mateo, ang kanyang boses ay tila kulog na gumanap sa buong silid. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang anak, si Isabel Mateo. Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa mga bisita. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa ilalim ng makapal na makeup. Ang babaeng itinapon nila sa ulan, ang babaeng tinawag nilang dumi, ay nakatayo sa harap nila ngayon bilang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang pintig ng hustisya. Huminto siya sa tapat ni Doña Imelda. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig at nakapanlulumong katahimikan. Magandang gabi, Doña Imelda, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng bakal. Narinig ko ang inyong talumpati tungkol sa dangal. Napakaganda. Ngunit nakakalungkot na ang dangal na tinutukoy ninyo ay itinatayo sa isang bahay na hindi na sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Garalgal ang boses ni Imelda, pilit na nagpapakatatag sa harap ng kanyang mga bisita. Inilabas ni Isabel ang isang asul na folder mula sa kanyang daladalang clutch bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng hapagkainan, sa gitna ng mga pagkaing hindi na magagawang lunukin ng mga naroon. Ang M Holdings, ang kumpanyang nagpahiram sa inyo ng bilyon-bilyon para sa inyong luho at kampanya, ay pagmamay-ari ko. At dahil sa hindi ninyo pagbabayad sa takdang oras, ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan ninyo at maging ang bawat gamit sa loob nito ay formal nang kinumpiska ng aking kumpanya. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang kahihiyang nararamdaman ni Imelda ay higit pa sa anumang sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang kanyang fundraising dinner ay naging isang formal na pagpapatalsik sa kanila sa sarili nilang tahanan. Lumingon si Isabel kay Eduardo na ngayon ay tila isang estatwang hindi makagalaw. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Isabel ang isang bagay na naging dahilan kung bakit tila huminto ang paghinga ng lalaki. Ito ang kurbatang sutla, marumi, gusot at puno ng putik mula sa nakaraan. Naalala mo ba ito, Eduardo? Tanong ni Isabel habang itinaataas ang maruming tela sa harap ng lahat. Ito ang regalong ibinigay ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. Ang regalong ginamit mo bilang pamunas ng putik sa iyong sapatos bago mo ako itulak palabas sa gitna ng bao. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa maruming sutla at pagkatapos ay kay Eduardo. Ang imahe niya bilang isang marangal na kandidato ay gumuho sa isang saglit. Nakita ng lahat ang katotohanan. Isang lalaking walang puso na nagtapon sa sariling asawa sa gitna ng paghihirap. Ang putik na ito, patuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso kay Eduardo.
ay hindi kailanman mabubura ng anumang posisyon sa politika. Dahil ang tunay na dumi ay wala sa kurbatang ito, kundi nasa inyong mga puso. Tumalikod si Isabel. Ang kanyang asul na damit ay humahawi sa sahig gaya ng isang alon na tumatapos sa isang unos. Sa likod niya, si General Mateo ay nagbigay ng isang hudyat sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa bawat sulok ng silid. Mayroon kayong isang oras para lisanin ang aking pamamahay. Ang huling hirit ni Isabel, bago siya tuluyang lumakad palabas, iniwan ang pamilya Eduardo sa gitna ng pagkawasak ng kanilang huwad na imperyo. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa mga taong nagtiwala sa inyo ay magiging mga bakal na rehas na kukulong sa inyong kalayaan. Ang ballroom na kanina lamang ay puno ng kislap at tawanan, ay tila naging isang malamig na libingan. Ang mga bisitang kanina ay nakikipag-unahan sa pagbati kay Eduardo, ay ngayon ay mabilis na naglalakad patungo sa labasan, tila natatakot na madungisan ng dumi ng pamilyang bumabagsak. Ang mga bulong-bulungan ay tila tunog ng mga bubuyog na naghahatid ng balita ng kahihiyan sa bawat sulok ng lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis kasunod ang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng paghahari-harian ni Doña Imelda. Ginoong Eduardo, Doña Imelda, ang boses ng opisyal ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa mga kasong estafa, pagnanakaw ng pondo mula sa charity at illegal financial transactions. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang mamahaling panyo. Ang kanyang mga binti ay nanginig hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang baso ng luha ng desperasyon. Hindi maaari. Hindi ako magpapakulong. Marisol, maawa ka. Pamilya tayo. Tumingin si Isabel sa kanyang dating biyenan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkasuklam. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sariling laman at dugo sa gitna ng bao. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng iba para lamang sa sariling luho. Ang batas ang humusga sa inyo, Imelda, hindi ako. Habang pinaposas ang mag-ina, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa likuran ng mansyon. Bitiwan ninyo ako. Wala akong kinalaman dito. Sila ang may kasalanan. Si Cynthia iyon. Nahuli siya ng mga tauhan ni General Mateo habang sinusubukang tumalon sa bakod sa likuran. Bit-bit ang isang maleta na puno ng mga alahas at pera na ninakaw niya rin mula sa vault ni Imelda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling damit ay napunit sa pagtakas at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay puno ng pagkakanulo. Eduardo, sabihin mo sa kanila, ikaw ang nag-utos sa akin. Mami Imelda, ikaw ang utak ng lahat. Sigaw ni Cynthia habang hinihila siya ng mga pulis pabalik sa sala. Tumingin si Eduardo kay Cynthia, ang babaeng pinagpalit niya kay Marisol, ang babaeng akala niya ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang bawat pangako ng pag-ibig ay naglaho na parang bula, napalitan ng bawat sumbat at paninira. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eduardo ang tindi ng karma. Ang babaeng minahal niya ng totoo ay ang babaeng sinira niya, at ang babaeng pinili niya ay ang babaeng tuluyang maglulubog sa kanya sa putikan. Isabel, tawag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi. Patawarin mo ako. Kahit para sa anak na lang natin. Huminto si Isabel sa harap ni Eduardo. Dahan-dahan niyang inayos ang kurbata nito. Ang maruming kurbata na isinampay niya sa leeg ng lalaki kanina. Wala kang anak sa akin, Eduardo. Ang anak ko ay may ama. At iyon ay ang general na nagligtas sa akin noong gabing pinatay mo ang Marisol na nagmamahal sa'yo. Ang katarungan ay nakamit na, at ang huling regalong ibibigay ko sa'yo ay ang kalayaang pag-isipan
ang bawat pagkakamali mo sa loob ng rehas. Isang mabilis na galaw ang ginawa ng mga pulis upang ilabas ang mga suspek. Ang bawat flash ng kamera ng mga reporters sa labas ay tila kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng pamilya Eduardo sa buong mundo. Naiwan si Isabel sa gitna ng malawak at tahimik na ballroom. Ang bawat gamit ay nilalagyan na ng yellow tape. Sa isang sulok, nakita ni Isabel ang larawan nilang mag-asawa ni Eduardo noon. Isang larawang puno ng pekeng ngiti. Kinuha niya ito, tinitigan ng sandali. At pagkatapos ay hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagdurusa. Lumakad si Isabel palabas ng mansyon. Sa labas, ang hangin ay sariwa at malinis. Nakita niya ang kanyang ama, si General Mateo, na naghihintay sa tabi ng sasakyan. "Tapos na, anak," sabi ng general habang niyayakap ang kanyang anak. "Opo, Dad," sagot ni Isabel. "Tapos na ang bao." Ngunit habang papasok siya sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mansyon. Sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakita niya ang isang matandang babaeng nakatingin sa kanya, si Aling Rosa. Ang matanda ay nakangiti. Tila ba sinasabi na sa wakas, ang hustisya ay hindi na lamang isang pangarap. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi sa muling pagbuo ng iyong sariling pagkatao mula sa mga piraso ng nakaraan. Ito ang bulong ni Isabel sa kanyang sarili habang ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang bumabaybay sa makitid at maalikabok na kalsada ng dati niyang komunidad. Ang bawat tanawin, ang mga tindahan ng sari-sari na may nakasabit na mga pakete ng kape, ang mga bata na naglalaro sa gilid ng kanal, at ang amoy ng usok mula sa mga nagluluto ng ulam ay tila mga pahina ng isang lumang aklat na matagal na niyang isinara. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at bahagyang nakatagilid na barong-barong. Dahan-dahang bumaba si Isabel. Ang kanyang eleganteng kasuotan ay tila hindi bagay sa paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkilala. Nakita niya si Aling Rosa na nakaupo sa isang bangko, abala sa paglilinis ng mga gulay. "Aling Rosa," tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila naglalakbay sa mukha ng dalaga bago ito tuluyang nagliwanag. "Marisol, ikaw ba talaga yan, iha?" Walang salitang lumapit si Isabel at niyakap ng mahigpit ang matanda. Ang amoy ng luya at uling na nananatili sa balat ni Aling Rosa ay tila isang gamot na nagpahilom sa huling bahagi ng sugat sa puso ni Isabel. Sa yakap na yon, tila naglaho ang lahat ng kapangyarihan at yaman. Muli siyang naging ang babaeng nangangailangan lamang ng kalinga. "Salamat po, Aling Rosa. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami ng anak ko." Hikbi ni Isabel habang hinahaplos ang mga kamay ng matanda na puno ng kalyo. "Diyos ko, Marisol. O Isabel na pala ngayon. Palagi kitang isinasama sa aking mga dasal," sagot ni Aling Rosa habang pinupunasan ang kanyang sariling luha. "Hindi ko akalain na ang batang tinulungan ko sa gitna ng bao ay isang prinsesa pala." Pumasok sila sa loob ng maliit na barong-barong. Doon, sa ibabaw ng hapagkainan, inilabas ni Isabel ang isang sobre. Ito ang kanyang pasasalamat, ang titulo ng isang maliit na bahay at lupa, at ang puhunan para sa isang maayos na grocery store na matagal ng pangarap ng matanda. Ngunit higit sa material na bagay, ang ibinigay ni Isabel ay ang pangako na hindi na kailanman muling maghihirap ang taong nagligtas sa kanya. Pagkatapos ng madamdaming pagtatagpo, nagtungo si Isabel at si General Mateo sa sementeryo ng probinsya. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila paglalakbay pabalik sa ugat ng kanilang pamilya. Huminto sila sa harap ng isang puntod na may nakaukit na pangalan, Maria Clara Mateo.
Maria, narito na ang ating anak. Bulong ng general. Ang kanyang boses ay basag habang inilalagay ang mga paboritong bulaklak ng kanyang asawa. Nahanap ko na siya. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, protektado na siya. Lumuhod si Isabel at hinaplos ang malamig na marmol ng puntod. Doon niya naramdaman ang tunay na koneksyon. Ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi dumi, kundi dugo ng isang pamilyang marangal. Ang bawat paghihirap na naranasan niya bilang Marisol ay tila isang pagsubok lamang upang ihanda siya sa kanyang tunay na tadhana bilang Isabel. Salamat, Mami, bulong ni Isabel. Salamat sa paggabay sa akin pabalik sa aking tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang panalangin, isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa kabilang bahagi ng sementeryo. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Isabel at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng gulat. Hindi maaari. Ang boses ng matanda ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Isang buhay na anino ni Maria Clara. Sino ka, iha? Tumingin si General Mateo sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Sino po kayo? Ako ang dating katiwala ng iyong pamilya, General. Sagot ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Mayroon akong isang lihim na matagal ko nang itinatago. Isang lihim tungkol sa gabing nawala ang iyong anak. Isang lihim na nagsasangkot sa pamilya ng mga taong umapi sa iyong anak ngayon. Napatayo si Isabel. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Tila may isa pang lihim na nais bumandera sa gitna ng katahimikan. Ang katarungan ay nakamit na laban kina Eduardo. Ngunit tila may mas malalim pa palang ugat ang puot na nararanasan ni Isabel. Isang puot na nagsimula bago pa man siya isilang. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Isabel. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang matanda ay kumuha ng isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may pendant na hugis pakpak ng ibon. Katulad ng balat sa balikat ni Isabel. Hindi aksidente ang pagkakawala mo noon, Isabel, sabi ng matanda. Ito ay binalak. At ang taong kumuha sa iyo mula sa iyong ina ay ang asawa ng babaeng tinatawag mong biyenan ngayon. Hindi sapat ang bawat rehas na bakal upang ikulong ang mga multo ng nakaraan na ngayoy muling bumabangon mula sa hukay. Ang bawat salita ng matandang katiwalang si Mang Celso ay tila mga hampas ng malalakas na alon sa pandinig ni Isabel. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa bagyong nagtapon sa kanya sa kalsada. Ang pamilyang Eduardo, ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal, ay sila rin palang nagnakaw sa kanyang pagkabata. Isabel, anak, kailangang malaman natin ang buong katotohanan mula mismo sa kanya. Ang boses ni General Mateo ay puno ng pigil na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang nakatingin sa kawalan. Kinabukasan, sa loob ng malamig at amoy disimplektanteng silid ng kulungan, nakaupo si Isabel sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Doña Imelda. Wala na ang kislap ng mga alahas nito, wala na ang ayos ng buhok na tila korona. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila ukit ng bawat kasalanang kanyang ginawa. Bakit, Imelda? Ang tanong ni Isabel ay tila isang bulong na tumatagos sa salamin. Bakit ninyo ginawa iyon? Hindi pa ba sapat na inalipin ninyo ako? Kailangan ba talagang pati ang aking pagkakakilanlan ay nakawin ninyo noon pa man? Isang mapait at tuyot na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Ang asawa ko. Ang tatay ni Eduardo. Siya ang may kasalanan. Galit siya sa general. Gusto niyang saktan ng ama mo sa pinakamasakit na paraan. Kaya kinuha ka niya. Akala ko ay itinapon ka na niya sa ilog, ngunit dinala ka pala niya sa isang ampunan sa malayo.
Hindi ko akalain na pagkatapos ng 20 taon ay babalik ka sa aming pamamahay bilang asawa ng anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Kaya ba ganun na lang ang puot ninyo sa akin? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Dahil nakikita ninyo sa akin ang krimen ng inyong pamilya. Nakikita ko sa iyo ang bawat pagkakamali namin, Marisol o Isabel. Sagot ni Imelda, ang kanyang boses ay unti-unting nanghihina. Sa tuwing tinitignan kita, naaalala ko na ang bawat karangyaan namin ay itinatayo sa isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Inisip ko na kung sisirain kita, mawawala ang ebidensya ng aming nakaraan. Pero nagkamali ako. Ang katotohanan ay parang tubig, palaging nakakahanap ng butas para lumabas. Tumayo si Isabel. Hindi na niya kayang makinig pa sa bawat lason na lumalabas sa bibig ng matanda. Ang katarungan ay nakamit na niya sa batas, ngunit ang kapayapaan ay tila mailap pa rin. Sa kanyang paglabas ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Nakita niya si Hope na karga ni General Mateo sa malayo. Ang sanggol ay tumatawa habang sinusubukang abutin ang mga dahon ng puno. Doon, sa gitna ng hapdi ng nakaraan, ay nakaramdam si Isabel ng isang kakaibang liwanag. Ang bawat piraso ng kanyang nadurog na buhay ay hindi na basura. Ang mga ito ay magsisilbing pundasyon ng isang bagong gusali. Isang linggo makalipas, ang mansyong dating simbolo ng kanyang paghihirap ay muling binuksan. Ngunit wala na ang mga mararangyang dekorasyon. Ang bawat silid ay pinturado na ng mga kulay na nagbibigay ng init at pag-asa. Sa harap ng gate, isang malaking karatula ang itinayo. Bahay Nem, tahanan ng pag-asa at paghilom. Ang golden moment ng araw na yon ay nang pumasok ang unang grupo ng mga kababaihan. Mga inang tinalikuran, mga asawang sinaktan, at mga anak na nawalan ng direksyon. Sinalubong sila ni Isabel, hindi bilang isang mayamang anak ng general, kundi bilang isang babaeng nakakaunawa sa bawat patak ng kanilang luha. Kinuha ni Isabel ang isang basong tubig at ibinigay ito sa isang babaeng nanginginig ang mga kamay. Dito, hindi ka na magiging mag-isa. Dito, ang bawat sugat mo ay gagawin nating lakas. Sa loob ng kanyang bagong opisina, nakita ni Isabel ang kurbatang sutla na nakakwadro na sa dingding. Hindi na ito marumi. Nilinis niya ito ng maigi hanggang sa muling kuminang ang kulay asul nito. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat putik ay maaaring malinis at ang bawat pagkawasak ay maaaring muling mabuo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong simulain, naramdaman ni Isabel ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, ang tunay na misyon, ang paghilom, ay kasisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang liham mula sa korte ang dumating. Si Eduardo ay humihiling ng isang pagkakataon na makita ang anak bago siya tuluyang ilipat sa pambansang bilangguang pangmatagalan. Sapat na ba ang katarungan upang punan ang puwang ng isang ama? O ang pagpapatawad ang magiging huling susi upang tuluyang makalaya si Isabel mula sa kanyang nakaraan? Huwag mong gamitin ang pangalan ng aking anak upang humingi ng tawad, dahil ang batang iyon ay bunga ng aking katatagan, hindi ng iyong pagkakamali. Ang boses ni Isabel ay nanatiling kalmado at buo habang binibigkas ang mga salitang ito sa loob ng madilim at masikip na silid ng dalaw sa bilangguan. Sa kabila ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, kitang-kita niya ang bawat bakas ng pagkawasak sa mukha ni Eduardo. Ang lalaking dati ay kagalang-galang at puno ng ambisyon ay ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang suot na orange na uniforme ay tila isang malupit na paalala ng bawat pader na itinayo niya sa pagitan niya at ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Eduardo
Ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa salamin. Tila sinusubukang abutin ang mukha ni Isabel. Isabel! Marisol! Kahit isang saglit lang, gusto ko lang makita ang mukha ni Hope. Kahit sa litrato man lang, siya ang huling pag-asa ko para magbago. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Hindi itong ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nakalaya na mula sa isang mahabang panaginip. Ang pag-asa, Eduardo, ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ito ay isang bagay na pinagsisikapan mo. Hiniling mo sa akin ang pagpapatawad. Ngunit alam mo ba kung ano ang tunay na kahulugan yon? Yumuko si Eduardo. Ang kanyang mga hikbi ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa tahimik na silid. Ang bawat patak ng kanyang luha sa semento ay tila pagsisisi na huli na ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ka sa buhay namin. Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig sa isang tuyot na lupa. Pinatatawad na kita, Eduardo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat ng puot mo sa aking puso. Pinatatawad kita dahil ayaw kong lumaki si Hope na ang tanging mana mula sa akin ay ang galit sa kanyang ama. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay ang formal na pagtatapos ng ating kwento. Kinuha ni Isabel ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Sa loob niyon ay isang kopya ng birth certificate ni Hope. Sa bahagi ng ama, mayroong isang bakanteng puwang, isang puting espasyo na nagsasabing ang bata ay pag-aari lamang ng kanyang ina. Hindi ko ipagkakait ang katotohanan sa kanya paglaki niya, sabi ni Isabel habang dahan-dahang binabawi ang sobre. Malalaman niya ang tungkol sa'yo, ngunit malalaman niya rin na ang kanyang ina ay hindi sumuko noong itinapon mo kami sa ulan. At iyon ang magsisilbing lakas niya, hindi ang iyong pangalan. Tumayo na si Isabel. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kanilang pag-uusap. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila paglalakad palayo sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag ng umaga. Isabel, huwag! Patawarin mo ako, Marisol. Ang sigaw ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, ngunit hindi na lumingon ang dalaga. Ang bawat sigaw na yon ay tila mga huling hininga ng isang nakaraang kailangan ng ibaon sa limot. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang lumabas si Isabel sa pintuan ng bilangguan. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kagaanan ng kanyang paghinga. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Karga-karga si Hope na masayang pumapalakpak sa tuwa. Lumapit si Isabel at kinuha ang kanyang anak. Hinaplos niya ang maliit na pisngi ng sanggol at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang ama. Tapos na po, Dad. Wala na ang kurbatang sutla na sumasakal sa akin. Handa ka na bang umuwi, anak? Tanong ng general. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Opo, sagot ni Isabel habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Uuwi na kami sa tunay naming tahanan. Habang paalis ang kanilang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Isabel sa malalaking pader ng bilangguan. Sa loob niyon, si Eduardo ay dahan-dahang inililipat sa isang mas madilim na selda. Bit-bit ang isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ni Hope. Isang pangalang hindi niya kailanman magagawang tawagin ng malakas. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na nagbibigay ng buhay sa isang bagong umaga. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi tungkol sa paghahanap ng iyong sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat unos ay may hangganan, at ang bawat pusong nadurog ay may kakayahang muling mabuo, mas matatag, at mas nagniningning kaysa sa dati. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig
sa buhay ni Isabel. Ang bakuran ng bahay ni M ay puno na ngayon ng mga halamang namumukadkad, mga rosas, sampagita at mga halamang ugat na maingat na inalagaan ng mga kababaihang doon ay nakahanap ng bagong simula. Ang hangin ay hindi na amoy usok ng galit, kundi amoy ng bagong luto, nakakanin at halimuyak ng pag-asa. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Isabel habang pinapanood si Hope na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang anak ay lumalaking malusog. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad at ang tawa ay tila isang musikang nagpapatahimik sa bawat natitirang sakit sa puso ni Isabel. Sa buhok ni Hope, nakatali ang isang asul na laso, ang kurbatang sutla na dati ay ginamit ni Eduardo sa putikan. Nilinis, tinahi, at muling binigyan ng bagong anyo. Ang sutlang iyon ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang korona ng tagumpay ng isang ina. Isabel, anak, tawag ni General Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Ang general ay nagretiro na sa serbisyo at ang kanyang mga araw ay iniaalay na lamang niya sa pagiging isang mapagmahal na lolo at suporta sa advokasya ng kanyang anak. Mayroon kang bisita mula sa lungsod, ang abogado ni Eduardo. Tumayo si Isabel. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kapanatagan. Tinanggap niya ang dokumentong dala ng abogado, isang formal na pagsuko ni Eduardo sa lahat ng kanyang karapatan at ang huling hiling nito na ilaan ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian para sa pundasyon ni Isabel. Sa loob ng kulungan, si Eduardo ay natagpuan ang kanyang sariling krus at sa wakas ay natutong tumanggap na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagpapahalaga sa tunay na kayamanan. Samantala, sa isang malayong probinsya, si Doña Imelda ay nabubuhay sa isang maliit at tahimik na dampa sa ilalim ng pangangalaga ng isang malayong kamag-anak. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga utusan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala at ang bawat pagsisisi na tila mga pako sa kanyang konsensya. Si Cynthia naman ay nananatili sa likod ng mga rehas, patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo sa gitna ng pagkatalo. Humarap si Isabel sa kanyang ama at ngumiti. Dad, sa wakas, naramdaman ko na ang tunay na kalayaan, hindi dahil sa nakuha ko ang lahat ng ari-arian nila, kundi dahil wala na silang puwang sa isip ko. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko at para sa kinabukasan ni Hope. Lumapit si Isabel kay Aling Rosa na abala sa pagtuturo sa mga kababaihan kung paano gumawa ng mga kagamitang yari sa recycled na materyales. Niyakap niya ang matanda, isang yakap na puno ng walang hanggang pasasalamat. Ang utang na loob na dati ay ginamit na kadena ni Imelda laban sa kanya ay ngayon ay naging isang bukal ng pagmamahal na nag-uugnay sa kanya sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang golden moment ng huling kabanatang ito ay nang tumakbo si Hope patungo kay Isabel at ibinigay sa kanya ang isang maliit na bulaklak ng dilaw na mirasol. Para sa iyo, Mami, dahil ikaw ang aking araw. Kinuha ni Isabel ang bulaklak at inilagay ito sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa kalangitan kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay gintong kislap sa buong paligid. Ang kwento ni Marisol, ang tindera ng fishball na itinapon sa ulan, ay tapos na. Ang nananatili ay si Isabel Mateo, isang anak, isang ina, at isang tagapagligtas. Ang huling mensahe na nais iwan ni Isabel sa lahat ng nakikinig ay ito. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kintab ng iyong alahas o sa taas ng iyong posisyon. Ito ay matatagpuan sa bawat pagkakataon na pinili mong bumangon pagkatapos kang itulak ng mundo sa putikan. Ang bawat sugat ay may kwento
At ang bawat kwento ay may pagkakataong magtapos sa isang matamis na tagumpay. Dahan-dahang humakbang si Isabel kasama ang kanyang pamilya patungo sa loob ng kanilang tahanan habang ang tunog ng tawanan ng mga kababaihan sa bahay ni Em ay unti-unting humihina, tila isang mahinahong dulo ng isang napakagandang awitin. At sa huling sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay hindi na isang banta, kundi isang yakap ng tunay na kalayaan para sa isang pusong matagal nang nabilanggo sa dilim. Mga minamahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Isabel. Isang malaking pasasalamat ang nais kong iabot sa inyong lahat na nanatili hanggang sa huling kataga ng kwentong ito. Habang binuo ko ang bawat pahina, lalo na ang mga sandaling durog na durog ang puso ni Marisol sa gitna ng bago, tila ako rin ay nalunod sa sarili kong mga luha. May mga tagpong sadyang masakit isulat dahil alam nating may mga tunay na Marisol sa ating paligid na patuloy na lumalaban at nagpapakasakit sa gitna ng malupit na unos. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng karanasan sa mga babaeng nakilala ko na sa kabila ng bawat pagtumba at bawat sugat ay mas pinipiling bumangon ng may dangal at pag-ibig. Ang bawat salitang inyong narinig ay isang paalala na ang ating nakaraan, gaano man ito kapait o kapangit, ay hindi kailanman magiging sapat na hadlang sa ating kinabukasan. Tulad ng isang maliit na binhi na ibinaon sa ilalim ng malamig na lupa. Kailangan nating dumaan sa dilim bago tayo maging isang malago at matatag na puno na handang magbigay ng silong sa iba. Ngunit sa pagtatapos ng ating pagsasama, may isang mahalagang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Isabel, matapos ang lahat ng pang-aalipusta, kahihiyan, at matinding pagkakanulo, kaya mo rin bang buksan ang pintuan ng iyong puso para sa pagpapatawad? O sa tingin mo ba ay may mga sugat na sadyang hindi na dapat panghilumin ng awa? Sana ay nagdala ang kwentong ito ng init, inspirasyon, at kaunting ginhawa sa inyong mga tahanan habang kayo ay nagpapahinga o abala sa inyong mga pang-araw-araw na gawain. Kung may bahagi ng kwento na talagang tumagos sa inyong damdamin o nagpaalala sa inyo ng inyong sariling lakas, sana ay maibahagi ninyo ito sa amin. Huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento, at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Maraming salamat at naway manatili ang pag-asa sa inyong mga puso.